umatras na si umatras na si nagpapadala na ng feelers si Alan Peter na wag na ituloy yung flood control investigation. Ito yung sabi kanina ni Erwin Tulfo. Yan sabi niya. Ayaw na raw magpaimbestiga nung kabila. Oo, ng flood control. Sabi, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo said some minority senators have been requesting the panel to temporarily halt its flood control probe. Ay, bakit ganun? Ba't gusto niyong pigilan ngayon? Noong una, kating-kati kayo sa flood control. Ngayon, ayaw niyo na. Wag na raw ituloy muna without naming names, adding that those making the request should be the ones to tell it to the public. Asked what reason was given, Tulfo said it was obvious. Sino ba ang pinaiimbestigahan? Sino ba ang tinutumbok ni Senator Lacson? Ay, patay. Ay, grabe. Oy. Ay, grabe si Cayetano. Oo, ito yung actual na statement. Pakinggan natin, guys. Mukhang masaya pakinggan to kapag nanggaling talaga sa bibig ni Erwin Tulfo. Actually po, bumaharap to tell you the truth. Honestly po, yung kabila. It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, real talk lang po. Sila nung po ngayon nakikiusap na huwag na kung dapat ituloy yung and I was saying, kung gano'n, dapat kayo magsabi niya. I mean, kayo yung inudyok-udyok ditong leadership ni Senator Win. Pati ako, sasabihin nyo, pinatago namin. Yung pala, kaya sila, huwag na rin ituloy muna. Ika nga, huwag na rin ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to explain to the media, you have to explain to the public na kayo na. Oo nga, bakit hindi sila magpaliwanag? Di ba? Kung sino man yung nagre-request na yan, na wag muna mag-Blue Ribbon. Oo. Sino ba yan? Sino ba yung nagre-request na yan? Senator Erwin Tulfo. Bakit nga ba hindi sila yung magpaliwanag? Bakit nga ba ganun? Bakit nga ayaw ba nila magpaliwanag na ayaw na muna nilang magpa-imbestiga ng flood control? Akala ko ba, sila yung kating-kati noon. Naghahamon pa. Oo. Sige, ituloy nyo yung investigasyon sa SEA Games. Basta sa amin yung flood control. Ha? Tapos ngayon, biglang gustong umatras? Bakit? Anong nangyayari sa Senado? Sino ba yan, Senator Tulfo? Ba't hindi mo na lang sabihin sa amin kung sino, Senator Tulfo? Kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw ngayon. Kaya hindi na yan yan. Ano ba talagang gusto nyo? May isa po binigay bakit po kayo na yun sa Obvious. Obvious. Alam ko kung sino ang pinapaimbestiga, sino tinutumbok ni Senator Lacson. Sino daw ba tinutumbok ni Senator Lacson? Obvious. Di ba? Obvious naman na talaga. Tinan yung tawa ni Erwin Tulfo. Lakas mang Alaska Oo. Lakas mang Alaska Obvious. Obvious. Sino ba yung pinapatungkulan ni Senator Lacson? Yan na. Ayan na. Mukhang kompleto na. Makukompleto na yung BJMP natin, guys. Malapit na makompleto. Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, patay. Ayan na. Ayan na, mga kababayan. Buo na BJMP natin. Kompleto na. Bakit biglang bahagang buntot nito ni Alan Peter Cayetano? Bakit ngayon ayaw na ng flood control? O baka kasi ang gusto nila, pag hearing ng flood control, sila ang hahawak. Baka kasi ganun ang gusto nila. Pag hearing ng flood control, sila ang hahawak. Kasi alam nyo mga kababayan, kung maghahamon, laban, di ba? Hamon Kung maghahamon, hamon. Kung lalaban, laban. Pag gusto ng flood control investigation, gusto. Walang atrasan. Bakit ganyan? Biglang umaatras. Nung na-expose lang yung sarili niyang korupsyon, biglang umatras. Di ba? Naalala ko, nung una kong binanggit yan dito sa livestream pinag-uusapan natin yung hamon ni Alan Peter Cayetano. Tapos biglang nabasa natin yung balita ng bilyonaryo na merong noong 2021 or 2022. Meron siyang insertion na 1 billion pesos, mga kababayan. 1 bilyong piso ang kanyang insertions. Si Alan Peter Cayetano. Actually, 2 billion yun. 2 billion yun. Pero, 1 billion lang yung merong construction na naganap. Ngayon, mga kababayan, yun lang yung alam natin. Nung una.
But apparently, natuklasan ni Senator Ping Lacson na mas malaki pa pala. Hindi lang pala to 1 bilyon, mga kababayan. Meron pa siyang balita, mga kababayan, na umabot ng 14.4 billion pesos ang insertions ni Alan Peter Cayetano. 14.4 billion pesos. Tinalo pa niya yung kay Bong Revilla. Tinalo pa niya yung kay Jinggoy Estrada. Tinalo pa niya di hamak yung kay Rodante Marcoleta. Si Bongbong hanggang 3 billion lang eh. Insertion niya hanggang 3 billion lang. Etong kay sa Taguig. Etong sa Taguig umabot ng 14.4 billion pesos. Kakabahan ka talaga. Well, come to think of it, hindi kaya dahil 3 silang naghahati? Siyempre, mag-asawa. Tapos yung isang kapatid. Yung isa kasing kapatid, mukhang hindi siya masyado ng dikit hindi na siya masyadong close doon sa dalawa. Doon sa dalawa, tsaka sa mag-asawa. So, mukhang may 3 naghati. Mukhang may 3 naghati sa 14.4 billion. Laki, no? Grabe. Kaya pala hindi siya umattend kahapon. Si Senator Ping Lacson kahapon. May inaasikaso palang iba, sabi ni Ate Pinky. Inaasikaso pala yung ombudsman, sabi. Okay lang naman pala. Sige lang, okay lang pag ganyan yung mga absent. Walang problema dyan. Go lang. Umabsent ka lang, Senator Ping. Oo. Oo. Grabe, no? 14.4 billion. Ang lala. Senator Ping Lacson on Tuesday said he had formally turned over documentary and testimonial evidence to the Office of the Ombudsman. So, ibig sabihin, ano na to? Affidavits na to. To support a motu proprio investigation into alleged irregularities involving infrastructure projects in Taguig City, including possible violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder, and malversation. Ayan. Patay. Bigat, men. Ang bigat. Ang hirap pala kalaban doon Senator Ping Lacson, no? Nagkakalkal. Ang hirap pala bisitin doon si Senator Ping, nagkakalkal. Ang hirap pala kaaway nito si Senator Ping eh. Oo. Naghahanap ng dumi. Panoorin natin yung balita, guys. Ito yung balita tungkol dyan. Okay, sana. Ayan. Okay. Ito. Nasa ombudsman na ang mga isinumiting ebidensya ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga questionable umanong infrastructure projects sa Taguig. Ang alegasyong may ghost project umano sa mga ito, tinawag na malisyoso ni Senador Alan Peter Cayetano, mister ni Taguig Mayor Lani Cayetano. At nakatutok si Ian Cruz. Isinumiti na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap tungkol sa umano'y mga questionable infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Mukhang makikita na natin si Alan Peter Cayetano na nakadilaw. Tsaka may letter sa harapan may letter na print sa harap, BJMP, tapos sa likod, PDL. Napupunuan payatas. Ang dami nila, nagsama-sama sila dun sa payatas. Oo. Ang lala nyo, boy. Ibang level kayo, ha? Sobrang lala nyo. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionable flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Lahat anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Ay, 2019. Nako, 2019. Akala ko ba sa panahon ni President Bongbong Marcos yung flood control scam? Akala ko ba? Alam nyo, lalong tumitibay ang ebidensya na si Rodrigo Duterte talaga ang mastermind ng flood control scam. No joke. No joke. Tumitibay ang ebidensya, mga kababayan.
na kay Rodrigo Duterte talaga nag-umpisa ang flood control scam. Kasi nandyan na yung kay Andaya. It's a given. Nandyan na yung testimonya ni Babe Singson na 2018 pa lang daw nagpa-practice na sila hanggang sa ma-perfect nila. Tapos nandyan din yung expose ni Andaya tungkol kay Benjamin Jokno tsaka kay Amena Pangandaman. Na sila daw yung isa sa mga sangkot sa insertions noong 2019. Ano pa? Yung testimonya mismo ng Diskaya. Di ba? Oo. Yung testimonya mismo ng Diskaya na sila daw ay nag-umpisang yumaman sa panahon ni Rodrigo Duterte noong 2016. Di ba? Correct. At House Speaker, tama ka dyan, Tony Ninobla. House Speaker, si Alan Peter Cayetano noong 2019. And take note mga kababayan 2019, yan din ang panahon na pumasok si Saldico sa Kamara de Representante. 2019 din, noong naging appropriations chair, si Eric Yap ng House of Representatives. Ayan yung sindikato mo guys. Nakita nyo na yung mga sindikatong congressman? Siyempre, nandiyan yung mga kontraktor. Saldico, Garjola, at yung iba pa. Ngayon may Jojo something, alimutan ko. Magkano yun? 332 billion yun mga kababayan. Yung noong 2019. 332 billion pesos ang inexpose noon ni Congressman Andaya. Correct. Omyoji, si Bongo, 2017 si Bongo. Nag-umpisa ng mga 6 billion niya. Bakit 2017? Kasi naghahanda siya para sa election 2019. Doon nabuhay yung CLTG niya. Naalala nyo yung CLTG? Nagsara yun nung naging senador siya. 2019. Sino yung best friend ni Eric Yap para magkaroon siya ng 51 billion? Si Pulong. Nabubuo na yung kwento guys. In fairness kay Rodrigo Duterte, nagkaroon naman talaga pala ng pagbabago. Nagkaroon ng change. Scam nga lang. Nag-level up yung scamming. Change scamming guys ang nangyari. Oo. Change is scamming, guys. Change is scamming. 2019 po. Baka naman pwede natin kalkalin yan, Ombudsman, di ba? Baka naman pwede natin kalkalin yan. Total naman, gigil na gigil ka kay Martin Romualdez nung siya yung House Speaker at siya ang sinisi mo sa flood control scam simula nitong 2025. Baka naman, nung panahon na si Alan Peter Cayetano ang House Speaker, baka gusto mo rin imbestigahan. Di ba? Baka lang naman. Kasi kita mo na yung cast of characters Si Alan Peter Cayetano, House Speaker. Si Saldico, Congressman. Contractor. Si Saldico. Eric Yap, contractor din. Best friend niya, si Pulong. Nandiyan pa yung mga ibang contractor. Baka naman, maimbestigahan na yan. Ombudsman Remulla. Baka lang naman. Kasi masyado ang gigil na gigil kay former Speaker Martin Romualdez pero ang hina-hina ng ebidensya mo. Ito yung kay Alan Peter Cayetano, senador na mismo nagpadala sa'yo ng ebidensya. Hindi pa natatapos yan dyan. Meron pa yung sa SEA Games. Magkano yung sa SEA Games? 12 billion. 12 billion yung SEA Games. Tapos ang sasabihin sa atin ng PhilGoc, in-audit na daw. Natural, i-audit yung donasyon. Yung public funds, hindi mo i-audit. Dapat na i-audit din yun, guys. COA naman na mag-audit nun. Nasaan yung audit ng COA? Wala. Walang audit yung COA. Nagkakalabasan na ng baho, guys. Lumalabas na ang baho ni Alan Peter Cayetano. Eto na ba ang pagbagsak ni Alan Peter? Hindi natin alam. Baka. Sana, ito na nga yun. Sana ito na yung pagbagsak ni Alan Peter. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Nagulat lang daw siya sa pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance
for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano 1998 pa siya hanggang ngayon? Naging congressman siya? 1998 hanggang 2022? Nasaan ang progression ng Pateros? Huwag natin isama ang BGC, guys, ha? Kasi ang nag-develop ng BGC, Ayala. Private yan. Hindi kasama ang BGC. Try yung tawirin, yung kabilang side ng BGC. Di ba yung C5 Road? Di ba may tulay yun? Tawirin nyo yung kabilang side. Tignan nyo yung tsura. Yung Taguig. Tingnan nyo kung maiisip nyo na, wow, parang BGC. Sorry ha, hindi ko naman nilalait yung mga nakatira doon. Sinasabi ko lang yung totoo. Kung nakita nyo na ba yung katapat. Kasi ako, nakapunta na ako doon sa tapat. Yung Taguig at Pateros. Lang yan, doon pa lang. Bahain na rin yung Pateros at Taguig. Ang liliit pa ng mga kalsada doon. Parang ang kasya lang doon, 2 tricycle lang. 2 tricycle lang sa halubungan. Diyos ko, totoo guys. Ang liit ng Taguig at Pateros. My goodness. Oh. Di ba? Tapos sabihin niya, good governance. Huwag niya iyayabang ang BGC kasi private ang BGC. Hindi kontrolado ng gobyerno yun. Private property yun. Hindi yun public land. Na-privatize yun ng Ayala. Natin. na walang ghost project sa Taguig. Kanina, sabi niya, malisyoso ang akusasyon. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition ng administrasyon. Ang asawa ni Cayetano. Ano daw? May cost daw lahat ng ating pakikibaka. Ano pinaglalaban mo? Yung krimen mo? Ano pinaglalaban niya? Yung halaga ng krimen niya? Pinaglalaban niya yung interest niya na hindi mabisto sa mga kalokohan niya. Yun ba ang pinaglalaban niya? Ang lahat ng ating struggle, maging opposition ng administrasyon. Ang asawa ni Cayetano na sila ni Cayetano, ang kasalukuyang mayor ng Taguig. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Taguig LGU sa pahayag ni Lacson. Ngayong nagsumiti na ng dokumento sa Ombudsman si Senador Lacson patungkol sa Taguig. Iimbestigahan pa rin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin ho namin sa Ombudsman, nasa Ombudsman na po yun. So hindi ho kami papakialaman ho namin. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag naisa formal na ang membership ng komite, magpapatawag na siya ng investigasyon ukol sa flood control. Isa sa lumutang na magbibigay ng pahayag sa pagdinig ang kapatid ni Senador Cayetano na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. What I heard is willing, he has documents and mga na pwedeng isumite po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumite. So we will entertain that. Pero alam niyo mga kababayan, parang mahihirapan mag Blue Ribbon kung nasa Ombudsman na kasi yung kung nasa Ombudsman na yung documents. Pero siguro kasi nagmamadali si Senator Ping Lacson baka ayaw niya na baka ayaw niya na matakpan or mahabol yung ebidensya. Baka mamaya masunog Baka mamaya masunog kasi yung ebidensya, kaya siguro diniretso na niya sa Ombudsman. 'Di ba? Kasi kapag pag pinag-usapan pa yun sa Blue Ribbon, baka yung mga lalabas na witnesses biglang isa-isang mawala or baka maharas, 'di ba? So, baka yun yung mindset na diyan para dire-diretso na yung kaso.